rin ng COC para sa 2022 elections. Ang mga taga-suporta ni Mayor Sara Duterte never say die pa rin sa paghihintay na magbago ang isip ng kanilang napipisil na maging Pangulo. Mula sa Pasay City, live na magbabalita si Marian Enriquez. Maan, may pasabog nga ba tayong aabangan ngayong araw? Magandang tanghali, Cheryl. At yung pasabog nga, no, yan din yung inaabangan ng mga supporter ni Mayor Inday Sara Duterte. Dito po sa labas lang ng CCP, ano, kanina pang umaga sila nag-umpisa yan. Meron pang motorcade at meron pang mga namigay ng mga lugaw. Pero natanong natin yung mga mismong supporter ni Mayor Inday, karamihan sa kanila dito, galing pa talagang Davao. Yung mga grupo ng mga barangay captain, mahigit 30 sila at may mga dalang constituents, lumuwas pa galing Davao City kahapon para sumuporta, sumama dito. At yan mismo yung mga conveners ni Mayor Sara, yung Sara for All movement, as early as October 2, lumuwas na po sila dito sa Metro Manila. So talagang nag-aalab, no, yung puso nila at nananawagan sila, kinakalampag nila si Mayor Sara na sana po naman ay magbago yung kanyang isip na tumakbo nga sa pagkapangulo. Yung dating run Sara run, ngayon ang sinisigaw nila, file Sara file. Talagang umaapaw yung kanilang pag-asa na hanggang mamaya, no, na magpa-file ng kanyang certificate of candidacy si Mayor Inday Sara. Kanina rin nakakausap natin nga yung ilang supporters niya. Andun din yung ka-look-alike ni Mayor Inday Sara, no, nakausap natin na sinasabi nga nila, very hopeful po sila, very optimistic na talagang magbabago po yung isip ni Mayor Sara. Cheryl? Okay, yun ang gusto nilang asahan na magbago ang isip, pero nauna nang nag-post, diba, si Mayor Sara Duterte na may pagkakataon pa naman sa ibang panahon siguro, pero ngayon ang gusto niya ay manatili sa pagka-mayor ng Davao. Paano kung talagang walang dumating na Inday Sara? Cheryl, kung maalala natin yung People's Reform Party, ito yung national party ni yumaong Senator Miriam Defensor Santiago. May alyansa siya sa hugpong ng pagbabago at as early as 2018, talagang nagpahayag na sila ng suporta kay Mayor Inday Sara kung tatakbo siya sa pagkapangulo. Siya ang bibit-bitin ng PRP at sa ngayon, talagang malakas yung pag-asa nila kasi yung kondisyon ni Mayor Sara na tanging isang Duterte lang dapat yung tumakbo sa national post. Na-meet naman yung kondisyon na yun, lalo nga si President Duterte nag-announce ng kanyang retirement. So, mas lalo talagang lumakas yung pag-asa nila na tatakbo si Mayor Sara at hindi nawawala yung kanilang pagiging hopeful. Sakali man daw na talagang hindi tumakbo si Mayor Sara, wala silang plan B. Ang PRP, iniisip na lang nila, gagalangin nila kung ano man yung magiging desisyon ni Mayor Sara, pero it's Mayor Sara or talagang wala. So ang sinasabi mo ay wala silang ibang i-endorsong kandidato sakaling hindi nga dumating at mag-file si Mayor Inday. Tama ka dyan, Cheryl, kasi talagang simulat sa poll, si Mayor Sara lang yung talagang napipisil and very vocal na sinasabi nila na si Mayor Sara yung dadalhin nila, bibit-bitin nila sa pagkapangulo. Ngayon, yung sinasabi naman daw ng mga strategy na may papatakbuhin, for example, ang isang partido, tapos isa-substitute na lang, siguro later on, sakaling magbago isip, hindi naman daw yun yung style ni Mayor Sara at hindi daw yun gagawin ng partido. So, whatever happens, and naniniwala sila na si Mayor Sara is very forthright, so talagang hihintayin lang nila yung decision nila ni Mayor Sara hanggang mamayang hapon. So, makikita mo maraming mga kulay green dito sa paligid natin sa may CCP. Umaapaw ng green at lahat naghihintay, umaasa at nagdarasal. Sa ating obserbasyon, magmula nung day 1 ng pag-profile for national post, ay ngayon lang siguro pinakamaraming dumagsang supporters dyan. So far ba, nasusunod pa rin ang health protocols? Yes, Cheryl, kanina nga, pagdating natin, siguro mga kulang-kulang 200 na nakita natin mga naka-green na supporters dito. Tapos, may dumating pang dalawang malalaking bus na may nakalagay na #SaraCares. Talagang mukhang lulan pa nun, mga ilang daan pang mga supporters ni Mayor Sara.
Pero dito, banda dito sa likod natin, ano, sa may CCP, sa may parking lot dito, nasusunod naman kasi meron din mga pulis na mga nagbabantay. Talagang pag nakakita nila na magdudumog-dumog or nagdidikit-dikit na, sinusuway naman. Doon meron talaga, may nakikita tayo, hindi talaga maiwasan na merong nagdidikit, wala ng social distancing. Pero may nakita tayo na isang lalaking nag-costume ng malak COVID, no? Virus. Tawag sarili niya COVID man. At meron siyang color black and red, yung may mga spikes pa ng coronavirus. At ang sabi niya, nung nabalitaan nga daw niya na may pagtitipon dito sa lugar, ay talagang pumunta siya agad para paalalahanan yung mga dumalo dito na talagang i-observe pa rin yung social distancing. At may nakalagay siyang karatula, get vaccinated. Maraming salamat, Marian Enriquez. May running mate na si Vice President Leni Robredo. Yan ay walang iba kundi ang kasama niya sa Liberal Party na si Senator Kiko Pangilinan. Magbabalita live si Gerard de la Peña mula sa Quezon City. Gerard, bakit hindi pa sinabay kahapon ang announcement ni Senator Kiko Pangilinan? Alam mo, Cheryl, ito yung unang pagkakataon na humarap itong si Vice President Leni Robredo at si Senator Kiko Pangilinan matapos silang mag-file ng kanilang mga certificates of candidacy. Na hindi sila nagkasabay kasi parang yun nga, medyo nahuli nga mag-decide itong si Vice President Leni tungkol sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo, kaya hindi na sila nagkasabay. At ito kanina, itong si Senator Kiko Pangilinan ay naging emosyonal sa kanyang speech sa pagpapaliwanag sa amin tungkol sa pagtanggap niya sa imbitasyon na tumakbo bilang Vice President ni VP Leni Robredo. Sinabi nga niya na noon pa man, inuudyukan na niya si VP Robredo na tumakbo sa pagkapangulo at nito nga lang nag-decide itong si VP Leni. Pero nung in-invite na siya ni VP Leni na samahan siya, parang sabi niya, naku baka request dati. Kaya ito, handa na siyang tumakbo. Yun ay bagamat ang kanyang naunang plano ay muling tumakbo sa pagkasenador. Ito buong puso niyang tinatanggap yung pagtakbo sa pagkabise. Cheryl. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makapagtanong ang media sa kanya at what made him decide this time? At hindi ba ito magkakaroon ng conflict sa tambalang Lacson Soto naman? Dahil alam naman natin na connected si Sharon, ang ating megastar, sa asawa ni Senate President Tito Soto na si Helen Gamboa. Cheryl, doon sa unang tanong kung what made him decide na finally tumakbo, ito kasi naniniwala siya, aligned, ang sinasabi nila kasi aligned sila ni VP Robredo ng kanilang visions and aspirations para sa ating bansa. Ito nga ay mapigilan ang pagbabalik ng anak ng diktador at pangalawa ay matigil na yung ganitong klaseng uri ng pamamahala at pagigipit na ginagawa ng administrasyon sa ngayon. Yung pareho sila ng goal, kaya yan, ito yung nakapagpa-decide sa kanya. Ngayong pangalawang tanong tungkol doon sa reaksyon ni megastar Sharon Cuneta ay kinonsulta naman daw itong maigi ni Pangilinan sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at mga anak yung tungkol dito sa invitation ni VP Leni na tumakbo siya sa pagkabise. At ang sinabi raw sa kanya ni Sharon Cuneta ay doon siya sa kung saan si Kiko. Dahil ito nga mukhang hindi ganong naging kahirap yung decision sa kanila despite the fact na si Senator Tito Soto ay itinuturing ni Sharon Cuneta bilang pangalawang ama. So, ang naging decision ay kung saan si Kiko ay doon din si Sharon. Cheryl. So ngayon, ano ang inilatag na plano ng tambalang Leni Kiko? Ayun nga, Cheryl, ang kanilang aspirations ay kumbaga sa aligned. Now, ang sinasabi rin ni VP Leni kanina tungkol doon sa possible na unity talks, nananatiling bukas ang kanilang linya at siya ay tumakbo bilang independent para nga hindi sila malimita doon sa sinat lamang ng Liberal Party. Kumbaga sa ay independent para welcome lahat kung sino yung gusto sumali doon sa kanilang koalisyon. Basta aligned ang kanilang values, ang kanilang paniniwala at ang kanilang mga aspirations o kanilang pangarap sa bansa.
bansa. Now, although bukas pa rin ang linya para sa possible na unification talks na sinasabi ni VP Lenny ay hindi sila mag-unify just for the sake of unification. Pero sa ngayon na nagiging focus daw nila ay not so much on unification but on unifying the people, unifying the voters. Kasi kahapon nga raw, medyo nagulat din sila sa response ng publiko tungkol dun sa pag-a-announce ni Lenny kung saan napuno nga yung ating mga social media pages ng kulay pink, ganun din ang mga kalye, ang iba't ibang mga building dito sa Metro Manila at maging sa mga probinsya ay nagpailaw din ng kulay pink. So, medyo naging encouraging ito para sa kanila at ngayon ang focus nila ay to unify the voters. Cheryl. May balita na rin ba sa senatorial slate? Cheryl, sa ngayon ay ang nasa line-up nila na sigurado ay itong si Senator Risa Ontiveros, si Senator Laila De Lima, at ang nagbabalak magbalik Senado na si dating Senador Sammy Trillanes IV. Yung iba ay hindi pa nila maaaring i-announce daw, although may mga nagsabi na sa kanila na gusto sumali doon sa kanilang ticket, hindi pa nila pwedeng i-announce dahil wala pa raw silang authorization para i-balita ito. Pero next week daw, early next week ay i-announce na nila yung kanilang senatorial slate. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Formal na binuksan ang bagong vaccination hub para sa mga taga-Valenzuela City kahapon. Pero ang seremonya, nagmistulang campaign rally ng mga dumayong opisyal na tatakbo sa 2022 elections. Magbabalita si Mon Gualvez. Hindi pa man formal na nag-uumpisa ang kampanya sa eleksyon, nagmistulang meeting de avance na ang pagbubukas nitong wellness, entertainment at sports arena sa Valenzuela City kahapon. Bakunahan sana ang pakay, pero hindi naiwasang maging kampanya ang tema ng magsisulputan ng ilang opisyal na nagsihain na ng COC para sa 2022 elections. Kaya medyo kumambyo na rin si Vaccine Czar Carlito Galvez. The real intention, the genuine intention of this activity is to say that we need to do something like this in order to vaccinate most of our people here in NCR and other areas. Sa Pebrero pa inaasahan ng opisyal na pagsisimula ng pangangampanya para sa 2022 elections. At base sa konstitusyon, wala sino mang empleyado o government officials ang pinapayagang ma-engage sa anumang uri ng pangangampanya, lalo't may tuturing itong malinaw na paglabag. Aminado naman ng National Task Force na mahirap iwasan ng politika, lalo't panahon na ng eleksyon at mainit sa mata ng mga kritiko ang COVID-19 response ng gobyerno. Ito COVID-19 talaga ang magiging politika nito because definitely the opposition will create something na ang ating COVID response natin is talagang is a failure. Tingnan natin lang yung ating mga response. Kaya sabi ko nga yung sa response, hindi lang tinitingnan kung saan tayo maganda ang ating performance. Look at tinitingnan natin yung sa death rate pa lang. Sa death rate talaga tayo ang pinakamababa. Heto nga't lumabas pa sa business newspaper na Nikkei Asia na kulelat daw ang Pilipinas sa COVID recovery. As in, sa 121 ng mga bansang kasama sa listahan, pang 121 ang Pilipinas. Siyempre, pumalagang DOH at ikinumpara pa sa prutas ang sitwasyon. They're comparing apples and oranges. Dahil una, yung mga bansa na in-assess nila, wala nang surge. Sumantala tayo, pababa pa lang. Halimbawa sa Indonesia, no? 7-day moving average ang ginamit nila doon sa test per case. At ang score nila 8, ang score natin 1 sa test per case. Bakit tayo mababa? Dahil kasagsagan ng ating kaso ng COVID-19. Samantalang sila, bumaba na. Nanindigan din si Secretary Galvez na mali ang assessment ng Nikkei Asia dahil malabo at kulang-kulang ang tinignan nilang datos. Basta para raw sa kanila, malinaw na epektibo ang COVID-19 response ng pamahalaan dahil unti-unti nang nakokontrol ang pagkalat ng Delta variant. Nakikita natin yung Nikkei at saka yung Bloomberg, they are all business oriented. Hindi na lang binasihan yung tinatawag natin yung test.
nakikita natin na more than 20 countries. Ang nakita natin na yung ngayon yung puno-puno yung kanilang vaccine arsenal. They even bought even 3 times or 4 times na but their death is more than 100,000. Yung doon pa lang nakita natin na yung ating death rate is only 1.5, 1.7. Ang karamihan sa global natin is 2.3. Para sa 1PH, Mon Guantes, News 5. At heto po ang good news, nadagdagan uli ang supply ng bakuna ng bakuna sa bansa kontra COVID-19. Halos 800,000 doses yan ng Pfizer vaccine na donasyon ng Amerika. Sabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., makikinabang dito ang priority areas na Central Luzon, Calabarzon, Western Visayas at Northern Mindanao. Pati rin dito ay ilalaan na sa pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17 kapag may final na go signal na. Pinagmalaki rin ni Galvez na sa ngayon 700,000 hanggang 1,000,000 doses ng COVID-19 vaccine ang dumarating sa bansa kada araw. Kung magtutuloy-tuloy daw ito, sure ball na ang immunity ng higit kalahati ng ating populasyon. Susunod, ang ating patikim kanina tungkol sa duguang lalaki na nakahilata sa Quirino Highway. Si Kuya hindi raw maalala kung ano ang nangyari. Kumustahin natin sa Davao, sa hometown ng binabantayan pa rin ng lahat na si Mayor Sara Duterte. Nandoon pa nga ba siya? At makikichika rin tayo sa pag-file ng artistang si Arjo Atayde ng kandidatura sa pagka-kongresista. Yan ang iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.